point of view lang tayo mga ka-pep talk, at syempre disclaimer na rin na hindi ko naman sinasabi na mas maganda ito sa BIOS. Kung sa tingin nyo mas maganda yung BIOS, syempre BIOS pa rin kayo, wala naman. Ito pinapaliwanag ko lang kasi na-try ko, nasubukan ko. So ayun, pinagkumpara ko para sa akin, ayun, nakita ko yung mga pagkakaiba between BIOS and Kia Rio. So ayun, kung paano ko nasabi, hintayin nyo at panoorin nyo ang buong vlog. May pangarap kang sasakyan, tara dito na sa 8GB Pep Talk. Sigurado walang kaba, quality second hand, parang bago sa tingin. Sa bawat ride mo kami nasa likod din, di kailangan ng bago. And yo, what is up guys? Good morning, good afternoon, good evening. Anong oras nyo ako napapanood? Sa mapagpalang araw sa ating lahat. On today's vlog, ayan, nandito tayo ngayon sa Moncada Tarlac para, ayan, ipakita ko, bigyan ko ng mga comparison para bigyan kayo ng mas magandang konti, maging clearness lang. Hindi ko naman sinasabing eto yung piliin nyo, mas piliin nyo yung kinukumpara ko. Pero kung hindi, bigyan liwanag lang. Kasi nga, unang-una, mas cheap tong sasakyan na ito. Mas, para sa akin, mas reliable ako. Kasi nga na-try ko, actually, ang dapat, ipapakita ko lang na walang issue yung sasakyan, i-drive lang natin, para takbuhin lang natin. Pero nung pinapatakbo ko, nakita ko na parang napaka-smooth, napakaganda pala dito sa sasakyan nito. So ayun, bibigyan ko kayo ng konting idea, liliwanagan natin. Pero hindi ko naman, ayan, gaya ng sinabi ko sa disclaimer natin na hindi ko naman sinasabing ito yung dapat. Ito lang yung mga pointers kung bakit ito yung dapat nyong bilhin. So ayun, papakita natin tong napakagandang Kia Rio. May pangarap kang sasakyan, tara dito na sa 8GB Pep Talk. Sigurado walang kaba, quality second hand, parang bago sa tingin. Sa bawat ride mo kami nasa likod din, di kailangan ng bago, basta maayos, maingat. Kasama mo kami sa bawat hakbang, mapakalsada o trip sa malayo, dito sigurado wala kang talo. Sa 8GB Pep Talk, ang ride may safe at ganda. Basta ipanalo ka, may tiwala, may kalidad, garantisado yan. Dito ka na, di ka magsisisi kailanman. Buy and sell, mabilis, walang hassle sa'yo. Magtiwala lang kami na ang bahala rito. Ang bawat gulong may kasamang kwento. Sa bawat benta at bili, may panibagong biyento. Di kailangan ng bago, basta maayos, maingat. Kasama mo kami sa bawat hakbang, mapakalsada o trip sa malayo, dito sigurado walang talo. Sa 8GB Pep Talk, ang ride ay safe at ganda. Di bale ng second hand, basta ipanalo ka. May tiwala, may kalidad, garantisado yan. Dito ka na, di ka magsisisi. So yun, hindi na natin patatagalin, papakita ko na unahin natin. So compare, ito compare, ang kinukumpara ko dito is yung Toyota Vios na 2010 model against dito na Kia Rio na 2010 model din. So unang-una yung makina, mostly ang mga makina ng mga J na Toyota Vios is 1.3, samantalang ito is 1.6. Ayan, 16 valve siya. Mas malaki ng konti, yes, mas may gastos ng konti. Hindi naman, pero hindi naman siya ganoon nakalaki na sobra-sobrang different. Siguro from yun, siguro kung from yung gaya nito 90 km, siguro mag-a-add lang ako ng mga 20 to 30 pesos difference lang. So hindi na ganoon kasama. Giving yan, in return, in exchange naman sa pagkukonsumo ng mas konting pera is, ayan, unang-una mas mabilis siya. Siyempre natural, when it comes to running, kung gusto mo na talaga ng speed, eto kaya niyang ibigay. Ayan, pagka kunyari nabibitin ka, mag-overtake ka, is kayang-kaya niya, wala ka talang masabi, suwabing-suwabe. At hindi lang yon, siyempre pagkaakyatan, since mas malaki, alam naman natin lahat na pag mas malaki yung makina, siyempre mas malakas yung may bibigay niyang power para makaakyat sa akyatan ng, kunyari may pupuntahan kayong akyatan, hindi kayo ganun magkakaproblema. Sa gulong naman, although parehas silang mostly yung mga rim, pagka J kasi mostly naka-rim lang, rim lang siya, hindi siya naka-mag. So same lang din naman, hindi rin naka-mags to, naka-rim din. Pero ang pagka-difference lang nitong sa atin is, ayun,
Etong sasakyan natin is rim siya pero nilagyan natin ng cover para magmukhang mags. Ayun lang, yun lang naman yung dinagdag na upgrade dito sa sasakyan na ito. Sa dashboard, ayan, makikita nyo yung dashboard nung Toyota Vios is nasa gitna, yung tinatawag. Kasi ang head-to-head nito is yung Batman na sinasabi nila, yung second gen na ng Vios. So ayun, nasa gitna yung niya, yung mga gauge niya. Samantalang ito, yung typical na nandito sa driver kung saan pagka titingin ka, hindi naman ganoon kahirap. And then same things with the medyo titingin ka muna sa gitna para makita mo. So medyo mas komplikado yung datingan nung Vios compare dito. Kaya lang ang pinakaayaw ko lang din on both na sasakyan, yung nila is walang indicator ng overheat. So makikita mo na lang pag medyo mainit na, mag-warning ng red, hindi mo nakikita na pagka malapit na mag-overheat. So ayun, yun lang yung disadvantage nitong dalawang ito. Pareha silang wala silang yung indicator ng overheat. So hindi mo nakikita kung nasa kalahati na ba, nasa malapit na mag-overheat. Iilaw na lang pagka malapit na siya mag-overheat. Pero hindi naman ibig sabihin overheat na siya. It's a warning na medyo mainit na. So kailangan mo nang i-stop, itigil, i-parking muna para hindi na maging malala ang magiging kalalabasan na sasakyan mo. Pareha sila, Toyota Vios and Kia Rio na manual. Ang kaibahan lang nito, medyo mas komplikado yung manual nito kasi yung reverse niya is same as Primera. So may tataas kang lever, ipupunta mo ng parang Primera para mag-reverse. And then yun, pagka Primera, wag mo itaas yung lever and then diretso lang. Parehas lang din ng manual. So yun yung pagkakaiba nito. Medyo mas moderno pero mas komplikado ng konti yung sa manual transmission sa pagkakambyo, ika nga nila. So upuan, wala ka rin masasabi kasi nga parehas silang leather. Ayan, makikita nyo may tatak na Kia pa, or so ibig sabihin orig leather ng Kia. So goods na goods, walang problema, okay na okay. Pagkadating sa mga so tight sila pagka sa butuhan, ibig sabihin mas okay din sila since parehas silang leather, hindi sila cloth. So para sa akin mas okay pagka leather ang isang sasakyan. Sa headliner naman, para sa akin, mas maganda ito. Bakit? Kasi may dalawang ilaw sa dito sa loob. Unlike dun kay Vios na isa lang. So, ayun, kung minsan sa harap lang maliliwanagan, yung mga likod medyo madilim. So, eto, yung passenger sa likod, sa harap. So, okay na okay. Mas maganda yung headliner nito kasi nga etong dinagdag na dalawang ilaw na ito. Isa rito sa harap, ayan, and then isa din sa likod. Mostly, pagkatanda ko sa Vios, yata, dito lang yata sa likod. So, ayun, yun naman yung pabor dito sa sakyan na ito. Sa kabuuang dashboard, ayan, para sa akin, mas maganda ito kasi nga, ayun, mas malalaki yung mga ventilation ng aircon. So, ibig sabihin, mas malakas yung bumubuga sa'yo. Medyo mas malamig ng konti, mas okay yung aircon nito kumpara kay Pero although yung lamig, it's same lang. And the only difference lang nga, dahil nga mas malaki yung mga yung mga butas ng ventilation ng aircon. So, mas maraming hangin. So, ibig sabihin, mas malakas ng konti. Hindi ko naman sinasabing mas malakas. Siyempre, depende rin naman sa yan kung dun sa kalagayan ng sasakyan. Kung medyo luma na rin, siyempre mas mahirap. Pero kung 2010 to 2010 din, para sa akin, mas okay, mas maganda yung binibigay na hangin. Or yung hangin kasi nga mas malaki talaga yung ventilation nitong Kia Rio ito. Sa compartment dun sa likod, ayan, para sa akin mas mahaba si Toyota Vios. Pero ang pinagkaiba naman nito is eto naman mas matangkad. So height against length. Kayo kung ano yung mas kailangan nyo, siguro pag malalaking bagahe mas okay to. Pero yun nga lang, pag mahaba o mas marami na, medyo mas okay yung Vios kasi nga mas marami kayo may lalagay kasi pahaba siya. Pero kunyari when it comes to mga malalaking bagahe, eto swak na swak siya kasi nga pataas, mas matangkad to compare sa mas mahaba. Pero kayo, kung ano yung pangangailangan nyo, kung gusto nyo ba yung mas mahaba o kung gusto nyo ng mas matangkad, nasa inyo na yan. Sa bintana naman, mostly si J, pag sinabing J, is all manual yung mga bintana niya. Ito, kagandahan nito is all power na siya. So, pindot-pindot na lang. Kasama pa dinagdagan ng may lock siya. And then, meron pa yung mga niya, is power na rin yung side mirror niya. So, power na rin. Konting pindot-pindot na lang. Adjust na. Nandito na. Unlike nung Vios is, ayun, kailangan pang mag-manual. Sa price difference, ayan. Pero bago natin sabihin kung shoutout muna tayo sa lahat ng mga nanonood sa atin. Kung ang trip mo talaga is tungkol sa mga sasakyan, mga review, sa paghahanap ng sasakyan, baka matulungan kita. So baka pwede mo nang hit nyo lang like, mag-subscribe ka na rin para maging updated ka sa lahat ng bago. At syempre, shoutout sa lahat ng mga supporter natin, sa lahat ng mga bayaning OFW. Maraming salamat po sa suporta. Isa po kayo sa nagpapatatag dito sa ating channel. So yung price difference, when it comes to Toyota Vios 2010 model,
Ayan, ang 2010 model po is ayan, ang sa Toyota Vios, ang price range yan is 225 to 250 depende sa kalagayan ng sasakyan. So samantalang ito, itong sasakyan natin na Toyota Rio, ayan, 170 lang. So ayun, mukha pa sa inyo to 170 lang. So ayun, pili-pili na kayo. Big difference pero halos same lang yung may bibigay. Pero para sa akin mas maganda pa yung naibibigay nitong Toyota Rio ito. So ayun, kung ano yung mas gusto nyo, wala namang problema. Pero siguro kung sa head to head nitong 2010 siguro ito dahil sa kalagayan nito sa akin ito, siguro kaya pa nito maibenta ng 200 kung same sila, kunyari Vios to Vios din to, dahil sa kalagayan niya napakapulido, wala pa namang ganung issue, wala pa akong nakikita mga magiging sakit ng ulong parating. So ayun, siguro kaya pa nito kung Vios lang to, pwede siya mag-price ng 275, pero binebenta lang natin to na 175 para sa inyo. So ayun, hanggang dito na lang tayo mga ka-pep talk. Ayan yung review natin. So ayan, binigyan ko kayo ng idea kung ano yung mas gusto nyo. Kung medyo tight yung budget, gusto nyo parang feel na parang Vios din, mas sinasuggest ko talaga na dito na kayo sa Kia Rio natin na ito. So yun, napakaganda, ayun, mas cheaper dahil nga medyo short yung budget natin. Mas maganda kung gusto naghanap kayo ng short na budget, eto na yun muli. So yun, ganito na lang tayo mga ka-pep talk. God bless everyone, mabuhay ka hanggang gusto nyo. At ako pala ang inyong lingkod, 8 Gig Pep Talk, na parati nagpapaalala na pagka bibili kayo ng second hand is mas mainam na tumingin kayo magdala kayo ng mekaniko para lahat ng agam-agam nyo mawala at makasigurado kayo dun sa sasakyan na binibili nyo. So ayan, yan ang kwentong 8 Gig Pep Talk ko kayo. Ano ang bulong ng sasakyan nyo na kinikwento ni 8 Gig Pep Talk. Bye bye. Di kailangan ng bago, basta maayos, maingat. Kasama mo kami sa bawat hakbang. Mapakalsada o trip sa malayo, dito sigurado wala kang talo. Sa 8 Gig Pep Talk, ang ride may safe at ganda.